Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 33rd regular session is now called to order. Mr. Secretary, the roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Arich Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel De Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinatok, Honorable Donato Monfero, Honorable Ferilio I. Makasad Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Pasita Eslibiste for our invocation. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we are gathered here as one august body, determined to serve our constituents under your guidance. We hope that today's session be filled with brilliant ideas and meaningful legislation beneficial to our fellow Lipeños. Touch us, O Lord, and give us the intelligence, the courage, and the honest intentions in terms of regulation and service delivery. Maraming salamat po, Panginoon. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng buwan ng wika at naway patnubayan ninyo po ang buwan ng serbisyo sibil. We ask this through your Son, Jesus Christ, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. The Honorable Lebiste is recognized. Lagay po natin ang ating kamay sa ating kaliwang dibdib at ating pong awitin ang bansang awit. Bayan magiling, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa mandulupi, di ka pasisipit, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilagang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gandang umaga po sa ating lahat. Reading of the minutes of the preceding session, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we have a copy of the minutes of the previous meeting, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading, the Honorable Briones is recognized. Good morning, Mr. Presiding Officers. Good morning, colleagues and guests. My committee report for today is for the Committee on Cooperatives and Agriculture regarding
this representation's privileged speech proposing a half-cup rice ordinance in the city of Lipa in connection with the Presidential Proclamation 494 declaring year 2013 as National Year of Rice. Would like to request on our good secretary to read the committee report. Mr. Secretary. The Proclamation 494 declaring year 2013 as National Year of Rice. Committee hearing was conducted by this committee on September 2, 2014 to discuss the proposed ordinance, which was attended by the representative from the City Permits and Licensing Office and various food establishments in the City of Lipa. Recommendation. This committee, after thorough evaluation of the proposal, recommends to August body to approve the following ordinance. An ordinance requiring the food service industry within the territorial jurisdiction of the City of Lipa to include 1/2 cup of cooked rice in their menu. Whereas cognizant and supportive to the rice self-sufficiency program of the national government, the City of Lipa is very sincere in its effort to explore viable means that would facilitate the attainment of the said program. Whereas the data of 2008 Food and Nutrition Research Institute shows that every Filipino weighs about 2 tablespoons of cooked rice in every meal or 9 grams of uncooked rice daily. Whereas empirical evidence show that the availability of half-cooked rice servings would minimize wastage of rice in the food service industry. Whereas in accordance with Section 16 of the Public Act 7160, the City Council has led the legislative body of the local government unit shall enact ordinances that improve public morals, enhance economic prosperity, and preserve the convenience of their inhabitants. Now therefore, upon the recommendation of the Committee on Cooperatives and Agriculture, be it unanimously resolved to approve as the following ordinance is hereby approved. Section 1. Title, this ordinance shall be known as an ordinance requiring the food service industry within the territorial jurisdiction of the City of Lipa to include 1/2 cup rice in their menu, also known as the half-cup rice ordinance of the City of Lipa. Section 2. Definition of terms. Food industry refers to those business institutions and companies responsible for any meal prepared outside home, and thus includes the restaurant, school, office, and hospital cafeterias, catering operations, fast food chains, and many other formats. B. Half-cup rice refers to 1/2 of 158 grams and/or cup, or roughly 80 grams. City refers to all areas within the city's territorial jurisdiction as provided for by the law in each charter. Section 3. Coverage. All businesses, institutions, and companies responsible for any meal prepared outside the home, which includes but are not limited to restaurants, school, offices, and hospital cafeterias, catering operations, and fast food chains operating within the jurisdiction of the City of Lipa are hereby required to include 1/2 cup of cooked rice in their regular menu with price set at exactly half that of 1 cup. Section 4. Implementation. Upon its approval, the City Mayor, with due recommendation from his and/or her City Business Permits and Licensing Officer, shall issue appropriate rules and regulations to ensure the proper implementation of the provisions of this ordinance. Section 5. Penalty. Any food service provider found violating this ordinance shall be penalized as follows. First offense, fine of 1,000 pesos.
Second offense, fine of 3,000 and 1 month suspension of license or permit to operate. Third offense, fine of 5,000 pesos and permanent cancellation of license or permit to operate. Section 6, separability clause. Should any provision of this proposed ordinance or the application thereof is declared invalid, the remainder of this ordinance shall not be affected thereby and shall continue to be in full force and effect. Repealing clause. All other provisions of existing ordinances, resolutions, and executive issuances inconsistent with this ordinance are hereby repealed, amended, or modified accordingly. Declaration of intent to conform with law. This ordinance is subject to the national laws, rules, and regulations governing its subject matter. Effectivity clause. This ordinance shall take effect and be in force upon 15 days from and after passage and publication as provided by law. Respectfully submitted, Honorable Captain Ciprian, Chairperson, Honorable Joel D. Tua, Member, and Honorable Alice Manuel D. Mendoza, Member. All signed on the report except Honorable Mendoza. Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of this said ordinance. Any second to the motion? Seconded discussion, objection, hearing none. Committee report number 2014-02 is hereby, ano pala, 2014-001 is hereby adopted. Thank you, Mr. Chair. Unfinished business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Supplemental budget number 2014-02 for the budget year 2014 of Barangay Jalipa City amounting to 50,000 pesos for review and concurrent. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance for the half-cup rice ordinance for third and final reading. It has been moved and seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Privilege. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat ng mga nandito po, sa ating mga kasamahan dito sa Sangguniang, at sa ating lahat ng mga bisita na narito ngayon. Ang pagtayo ko po rito ay with regards po sa mga nangyayari na Hello. Okay na. Ang pagtayo ko po ngayong umaga rito ay with regards po doon sa mga nangyayari na patayan na ang involved po ay itong mga riding in tandem. Ano po? At ito naman ho ay hindi lingid sa ating kaalaman na ilang sunod-sunod. Simula po doon sa Banay-Banay na naging involved doon ay yung konsehal ng Cuenca. Ang sumunod po dyan, yung pong diyan sa may Marawoy, na ang involved naman dyan ay konsehal ng Balete. At ang sumunod niya po nung isang linggo ay din sa may Barangay 6 kung saan riding in tandem din po ang involved. So sa pagkakataon pong ito ay ako po ay nag-research sa ibang bayan tulad po sa bayan ng Kalamba, bayan ng Tanawan, at sa iba pong bayan na nagpasa sila ng ordinansa na ito naman ho ay depende na rin sa atin itong ating mapapagkasunduan na ipagbawal din natin dito yung magkaangkas sa motor na parehong lalaki at sa ibang bayan ay ang pinapayagan lamang ay hanggang 10 years old na lalaki ang angkas kung ito ay anak niya o kung hindi man ay isang kamag-anak niya na yun lang ho ang pinapayagan na umangkas sa motor. So, hinihingi ko po ang pansin ng ating buong sanggunian na atin po itong pagtulong-tulungan
kung kinakailangan po rin natin itong ipasa dito sa ating lungsod upang di man mawala totally ay mabawasan ang mga kaso ng riding in tandem. Nagkausap po kami rito ng ating kagalang-galang na Hepe Jack Malinaw at tinanong ko siya kung anong posisyon niya rito at nasabi ho niya sa akin na malaking tulong yan kung makakapagpasa ang sanggunian ng isang ordinansa upang maproteksyonan natin ang ating mga kababayan, hindi lamang ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa, manapay yung mga karatig bayan na dumadayo dito sa ating lungsod, pupunta ng SM, pupunta ng Robinson, bagamat hindi ho taga rito ang involved, ay dito naman ho nangyayari sa ating lungsod itong mga patayan na to. So, I'm calling the attention sa atin ho kagalang-galang na Chairman ng Peace and Order, Consial Joel Fuba, na may refer po ito sa kanya upang atin pong maaksyonan agad ito at makatulong tayo sa ating kapulisan sa pagsugpo ng kriminalidad dito sa ating lungsod ng Lipa. Ganoon din po para na rin sa proteksyon ng bawat isang narito sa naninirahan sa ating lungsod po ng Lipa. Maraming salamat po. The matter brought up by the Honorable Monfero is referred to the Committee on Peace and Order and Public Safety. The Honorable Linatok is recognized. Ako po sana magko-comment or magbibigay ng ilang suggestion ay sa committee hearing na lamang po. Pero may privilege speech din naman po tayo. Ito po ay tungkol sa mga... Ito po matagal ko na rin piniprivilege speech na ito lamang pong mga nakaraang gabi na tayo nakakadaan po sa along JP Laurel and some streets of the city na meron pong mga convenience store. Kapansin-pansin po na ang mga convenience store natin ay nagbebenta ng mga nakalalasing na inumin o alak. At bukod sa pagbebenta po nila, Mr. Presiding Officer, ay pinapayagan din po nila na inumin sa harap ng kanilang convenience store, lalo tigit ito hong katapat nating 7-Eleven, ay kinausap ko po minsan, ay pinapayagan daw po talaga nila, sabi po nung kahera, ang pagpapainom diyan sa kanilang tindahan. Dahil meron po diyang mga lame-lamesa. At hindi lamang po dyan. Kung kaya nga po ay ito'y naitawag na rin natin sa ating hepe, kaya lang ay sa dami ang inaasikaso ay hindi ho siguro mapagbigyan ng pansin dahil kalimitan ay gabi. Ito rin po ay naipahatid na natin ang concern sa Business and Permits Division office natin. At sabi po nila ay ang kanilang permit lamang talaga ay convenience store. Ibig sabihin magbenta. Hindi po naka-apply sa kanila at nakalagay sa kanilang permit na sila ay magpainom. Dahil iba po ang soft drinks o kung ano pa mang inumin kumpara sa alak, sa beer, kung ano pa mang uri ng alak po, ay iba po yon. Dahil pag yun ay pinayagan na sa convenience store, dapat po ay nakasaad na di umano sa kanilang mga permit. So, nais po sana nating makonsolidate po lahat. So, hinihilingan din po natin, Mr. Presiding Officer, ang ating secretariat na ma-provide ang lahat ng resolusyon at ordinansa hinggil sa paglilimita ng pag-iinom ng alak dito po sa lungsod ng Lipa. Lalo tigit sa mga, kasi meron din po tayong, to include also, Mr. Presiding Officer, yung mga karinderya, meron din pong mga karinderya na nagpapainom ng alak. Meron din pong mga sari-sari store na meron din pong mga maliit na lamesa sa kanilang labas, ay nagpapainom din po ng alak. Ito po ay alam natin na labas sa kanilang permiso o permit to do their business as a convenience store. So siguro po ay ma-refer sa tamang komitiba ang pagre-regulate ng pagpapainom ng alak sa mga convenience store, karinderya, restaurants, at ganoon din siguro yung mga gasolinahan at mga sari-sari store upang nang sa gayon ay maiwasan ang hindi mga inaasahang pangyayari at nang sa gayon din ay maprotektahan natin yung
yung ating mga kabataan na kalimitan ang siyang nagiging customer ng mga nasabing establishmento, Mr. Presiding Officer. Refer to the Committee on Public Safety and Trade and Industry. Privilege. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, I will take this opportunity na makapagbigay ng input doon sa privilege speech ni Konsehal Monpero. Baka po hindi tayo maka-attend ng committee hearing. So ang maganda po doon sa ordinansang yon ay yun po sana ay ang pwedeng angkas ay asawa o mga anak. So kailangan lang pong may marriage contract na dala lagi yung driver nang sa ganon ay pwede niyang maangkas ang kanyang asawa o kaya ay ang kanyang mga anak. May dalang birth certificate naman itong nakaangkas na kung anak man niya. Sapagkat alam po natin na itong motorsiklo ang pinakamabilis na paraan ng isang pamilya para makapaghatid ng kanyang mga anak sa trabaho o ng asawa sa trabaho. At alam po natin na mahal ang pamasahe, matraffic, kaya mas pabor sila na motorsiklo ang ginagamit. Ito po nga lang ay nagagamit ng ating ibang kababayan sa masamang paraan na ginagawa nga pong sakaya ng riding in tandem. So sana po ay ma-input doon sa gagawin yung pag-aaral yung aking sinabi. Ano po? At isa pa po, dito sa JP Laurel, noon pong nakaraan ay atin ang sinasabi na tayo ay magpapasa ng ordinansa na sana ay magkaroon ng speed limit yung ating JP Laurel Highway. Napakarami pong aksidente sapagkat 4 na lane po both ways ay sobrang bibilis po ng sasakyan. Parang bulati na gumagana ng pagmamaneho kapag po sobrang bilis. So sana po ay muli ay mabuhay ito, ma-repair sa komitiba ng peace and order para sa ganon ay malagyan natin ng speed limit yung ating JP Laurel Highway. Salamat po. Privilege. Done. Sige. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, magdadagdag lang po ako sa issue na ni-raise ng ating Councilor Patmon para po pangdagdag din sa kanyang committee hearing. Kasi po, pagka po tayo ay bumibiyahe, nakikita po natin minsan hindi lang dalawa ang nakaangkas sa motor, minsan 3 sila, 4, minsan buong pamilya. So, pwede po nating isama na rin sa gagawing legislation na limitahan lang po sa isa ang angkas ng motor, isang driver, isa angkas, dahil po hindi lang po dahil sa safety doon sa riding in tandem, kundi safety na rin po sa kalsada at doon sa mga yung mga nagta-travel po gamit ang motor. Kasi po minsan buong pamilya, Mr. Presiding Officer, ay nakasakay sa isang motor. Minsan nga po may baby pang angkas sa harap. So pwede po nating lagyan na rin ng age limit siguro po kung sino ang po pwedeng iangkas. Dahil po minsan talagang kahit sanggol ay nakasakay sa motor. At ito po ay delikado, lalo na sa ating mga kabataan. So yun lamang po, Mr. Chair, ang nais ko idagdag. Maraming salamat po. The Honorable Puwa is recognized. So in connection lamang po doon sa sinabi po ni Consel Raul, ano po, doon po sa speed limit. Napakaganda po ng speed limit. Ano po, lalo't higit kung ito talaga mapapatupad po natin. At siguro patungkol na rin po doon sa mga motorsiklo, no, nakalimitan po ay nasasangkot po sa aksidente. Kasi po kalimitan po sa ating mga motorsiklo kung umo-overtake po ay malimit ay sa kanan, ano? Kanan, pagka nakakita ng butas kung saan butas sa isingit, ano? Siguro mas mahalaga po siguro na kung makapagpatupad na rin po tayo ng isang mahigpit na patuntunan sa mga nagmamaneho po ng motor na hindi po dapat sila kung saan-saan sumisingit. Kumbaga kailangan po siguro dito sa ating lungsod ng Lipa isang strict implementation po ng traffic rules sa atin, ano? Kaya po napaka-traffic dito sa ating lungsod ng Lipa ay dahil na rin po sa ating mga motorista. Hindi na rin po dahil sa kulang po tayo ng tao ng TMD po natin, ay kumbaga kulang na nga po tayo sa tao ng TMD.
ay matitigas pa po ang mga ulo ng mga motorista po natin. Kumbaga nakalagay na po dyan ay no loading, no unloading ay doon pa tumitigil. Bawal na pumarada, doon pa nakaparada. Pagkatapos ay ang sisi ay ibinubunton sa gobyerno, sa atin, sa mga namumuno na hindi daw nakakapagpatupad. Kapag naman po hinuli, ay lapit din, lapit doon. So napakahirap magpatupad pagka ganyan. So siguro maganda na rin po hihilingin ko sa ating mga namumuno na ipatupad po natin kung ano po ba talaga ang nararapat. Pag nakalagay dyan, no loading, no unloading, atin pong itupatupad, hulihin po natin ang mga nagbababa. At siguro yung speed limit, kung maaari, yung ating mga motorsiklo sa bayan, para maiwasan na rin po natin yung mga pasingit-singit, ay lagyan natin yung speed limit din, sa ngayon. So, Considerol, tayo mga kailangan doon ng speed detector, yung baril. Para mabudgetan po natin yung pagbili sa susunod na taon nung parang pangtingin kung ano tuloy ng takbo yung pambaril, So, ayan po, Saka patungkol na rin po doon sa yung pag-aangkas po ng mga magkakabarkada na makalimitan siguro para mabawasan na yun yung riding and tandem, Sige, ayun lamang po, Mr. Chair. So, meron pa pong komento regarding po sa proposal ni Konsehal Manfero. So, kung wala na po, other matters, a privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ito po ay may patungkol naman sa pagpa-follow up regarding po sa ating mga usual na sinasabi, for lack of a better political term, yung mga badyaw na lagi pong naririto sa atin sa lungsod ng Lipa at namamalimos. Isa rin pong pagpapaalala na meron po tayong isang ordinansa dito sa lungsod ng Lipa na anti-mendicancy, kung saan ipinagbabawal din po ang paglilimos naman sa mga namamalimos. And kaugnay po nito ay baka po maaaring maisabay na rin ho sa aksyon na ginagawa rin po natin dito sa Sanggunian, ang pagtingin po sa nagiging problema rin natin pagdating sa mga bata na nakikita po na naninigarilyo. Mayroon po tayong, wala lamang po siguro tayong nakahandang PowerPoint projector. Subalit siguro po sa susunod po nating session ay maaari ko po ipakita sa inyo ang litrato ng 2 hanggang 3 batang naninigarilyo sa may tapat po ng establishmento ng McDonald's dito po sa atin sa may highway. Baka po kinakailangan ng ating mga social workers ay nagko-conduct na rin po ng field work kung saan sila po ay nakahandang bigyan ng saklolo hindi lamang po ang atin pong mga kabataan, kundi ganoon na rin po yung mga dayo rin po natin mga bata na naririto sa lungsod ng Lipa. Sapagkat alam naman po natin na hindi po pwedeng pulis ang humuli sa kanila dahil meron po tayong sinasabi na prohibition na panghuhuli sa atin pong mga kabataan. Nagkakaroon po ng paglabag sa batas. Kaya po baka mas mainam na atin rin pong imandato sa atin pong CSWD na yung pong mga social worker o mag-hire po tayo ng social worker na nagkakaroon po o nagko-conduct ng inspeksyon o kaya po ay pagroronda dito po sa atin sa lungsod ng Lipa sapagkat napakalala na po ng problema natin. Marami na ho ang mga nagko-complain na nasasaktan. Ganon din po ay yung iba daw po ay nanunura kapag po hindi po nabibigyan po ng pera. Yung iba naman po ay nanghahablot ng damit at minsan po ay nasa kalsada. At minsan din po ay hindi na ho yung mga matatanda kundi po yung mga bata. Kaya po yung po siguro ang isang dapat po natin sigurong i-follow up kung ano na po yung nagiging action po ng ating pong CSWD lalo na po sa pagkakaroon po ng peligrosong sitwasyon, hindi lamang po ng kanilang mga pinamamalimusan, kundi gano'n na rin ho ng mga kabataan na siya ho mismo rin ang gumagawa rin po ng paglabag ng batas. Yun lamang po, maraming salamat po, Mr. Chair. The matter is referred to the Committee on Social Welfare.
The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, ako naman po gusto ko lang pong dagdagan doon sa napag-usapan po kanina tungkol doon sa concern doon sa riding in tandem at saka sa peace and order po dito sa lungsod na Lipa. Siguro po yung nakaraan pong isang linggo, kasama ko po si Consel Joel Pua at ang ating pong hepe, kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, ay isinagawa po natin yung nagpatawag po ng emergency na Peace and Order Council meeting ang ating pong mahal na alkalde. Dito po sa ating Peace and Order Council meeting ay napag-usapan niya po yung problema natin doon sa mga malimit na patayan dito po sa ating bayan. Doon po ay nagkaroon ho ng proposal at ito po ay gusto ko lang po ipalam sa ating pong pinagreferan ng komitiba na may ongoing pong pag-aaral doon sa aming gagawin na lockdown system dito po sa lungsod na Lipa. Ang lockdown system po sa lungsod na Lipa, ang lahat po ng entry at exit points dito po sa lungsod na Lipa ay tatayuan po namin ng parang mga checkpoints na meron pong civilian, kasama po ang barangay, meron pong mga representative na mga pulis sa bawat mga entry at exit points po dito sa lungsod na Lipa. Na dito po ay susuplayan din po sila, talang po idadaan pa lang po sa ating sanggunian, bibigyan po sila ng sapat na kagamitan kasi po kulang din sa mga for communication purposes at minsan syempre ho ay doon sa kakulungan doon sa ating mga armas, kasi ho, kung sakasakali ho, doon sa kakulungan po ng armas, kung sakasakaling re-responde ho sila, ay kailangan po na lahat po ng entry at exit points, yung mga tao po na pepwesto ho doon sa mga entry at exit points ay kailangan po may kagamitan. So, ang pinaka-concept po kasi ho nito ay syempre ho, kung may magre-report, coordinated po ang lahat ng entry at exit points dito po sa lahat po ng entry at exit points dito po sa atin sa buong Lipa, yung mga nakatao po dyan, siyempre ho, automatic ho, magkakameron ng checkpoint sa lahat, at saka yung doon sa mga doon sa mga nakasakay sa motor, ay i-check na po sila lahat. So ito po yung gusto po natin gawin, hindi lang sa umaga, pati hanggang sa gabi, at ito po yung masusi na pong pinag-aaralan. As of the moment, kasama po si Consel Joel, ay ang ating pong CPOS, at ang ating pong engineering, kasama po ako, si Consel Joel, at saka po si Hepe, ay gumagawa na po ng proposal. Although meron na po kaming initial proposal, pinag-aaralan pa lang po, ito po ipepresenta pa po namin doon sa mga kapitan na makaka-coordinate po namin kung sakasakali sila may i-advise o may idadagdag pa, ito po pag-uusapan. At saka po, ang alam ko po, for budgetary purposes po kasi, ay dadaan din po natin ito sa sanggunian para po ating matulungan. Yun lang po, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Napakaganda po ng nasabi ni ABC President, Mr. Chair, na kung lahat ng exit point ay coordinated sa barangay, kasi yun po ang problema natin dito sa lungsod ng Lipa. Ang Lipa po ay point of convergence ng napakaraming bayan, ano? Mula Cavite, Quezon, Laguna, ang lungsod ng Lipa. Kaya nga po ay maganda na yun ay ma-establish, ano, kasama ng may mga portable ang tawag doon, two-way radio ba ang tawag po doon? Yan. Kasi mas mabilis po yun na maitawag kaysa po sa text at saka sa tawag na minsan ay nagkakaproblema sa mga cell sites dahil wala pa hong mga SUP ang mga cell sites na yan. Ano ho? Kaya hindi na nakaka-operate lahat. Ngayon po ay kasama din po doon dahil kung sa akin po ang palagay, para ho masawata ang riding in tandem, ay ang ating gawing ordinansa ay bawal na mag-angkas. Kasi ho po pwede rin na ang riding in tandem ay mag-asawa. Di ka ho? May marriage certificate na mapapakita. Kaya ma-check, lusot na yan. Di ka ho? Pwedeng ang riding in tandem ay mag-ama, magkapatid. Di ka ho? So, kung para ho talaga masolve yan na walang riding in tandem, ay di bawal ang may angkas pag nakamotor. Ano ho? Kasi ho, pag riding in tandem, sasabihin natin, Mr. Chair, ay sabi ko nga po, pwedeng ang mag-riding in tandem ay mag-asawa, pwedeng mag-ama, dahil business ng pamilya eh, yan naman ho'y pamilyahan ho yan eh. Yan hong riding in tandem hong iyan, kalimitan. Ano? Pero kung hindi naman kayang gawing
kung walang angkas, edi napakaganda ho ng sinabi ni Attorney J.R. Makasait na lahat ng entry and exit point ay talagang mahigpitan dito sa atin sa lungsod ng Lipa. At ganun din ay yung presensya ng ating kapulisan ay talagang maging efficient and effective sa bawat poste na kanilang kinatatayuan, Mr. Chair. The Honorable Puwa is recognized. In addition lamang po doon sa sinabi po ni Consel J.R. Makasait, ano po, na talagang pinapriority po natin dito sa lungsod ng Lipa, yung peace and order, ano po, ang ating po mahal na mayor, patawag na rin po ng meeting para po sa isang, yung mga subdivisions po natin, dito sa lungsod ng Lipa, ay lahat po ng subdivision ay nire-require po natin na magkaroon ng mga volunteer, ano? Kumbaga, hindi na lang po tanod ang magbabantay. Ang bawat subdivision po dito sa ating Luzon ng Lipa ay magkakaroon ng volunteer, kumbaga, para alam po naman natin, kagaya po nito mga St. Matthews, mga iba pang subdivision ay kulang po sa pondo. Kaya sila po ay gumagawa na po ng mga volunteer na sila po magbabantay at iikot at ronda sa mga subdivision nila, sa kanilang subdivision. Na yun po i-accredit po ng ating, i-accredit po ng ating lungsod para yung po isang, kumbaga, multiplier ng ating mga tanod at gayon din po ng ating kapulisan. At ito po ay malaki ang maitutulong sa seguridad din sa ating lungsod ng Lipa. At palagay ko may madadagdag pa si Consel JR dito sa aming napag-usapang yon. The Honorable Makasait is recognized. Bilang karagdagan po doon sa sinasabi ni Consel Joel, kasi po nung sa Peace and Order Council meeting, pagkatapos ho nun, ipinatawag ho namin ang lahat ng subdivision developers at saka po yung ating mga asosasyon doon sa loob ng subdivision. Dito po ay nakita po natin based doon sa aming assessment ay hindi pa nga ho lahat ng subdivision ay meron ng mga association ng homeowners. So step by step po ay in-identify po namin ni Consel Joel tsaka ni na Hepe at tsaka ni na Mayor kung ano ba ang dapat na kailangan gawin. So initially, actually this Thursday nakaschedule na po ay noon po kasi last time ay sinabi ho namin gumawa sila ng asosasyon dun sa kanilang subdivision. Asosasyon ng homeowners. Tapos this coming Thursday ay ipinatawag po muli ang ating pong lahat ng mga association ng mga homeowners ay magkakaroon po sila ng botohan para po doon sa kanilang magkakaroon silang pinaka-association dito sa buong Lipa na kung saan ay doon po tayo makikipag-coordinate para ho doon sa peace and order problems natin. At doon na rin ho natin padadaanin by virtue of the mandate that will be given to them dahil po sa kanilang asosasyon, ayun po sa ating volunteerism nga ho na para ho dun sa ating iba't ibang associations. Kasi ho, dun sa as per report ng ating Hepe, dun po sa ating mga robbery incidents ay ang mga instances po ay mas marami po dun sa loob ng subdivision. So, kinakailangan po na makipagtulungan dito po sa ating mga subdivision owners at saka sa mga asosasyon, mga tao dun sa loob para maprotektahan din ho ang kanilang mga sarili. Kasi ho, dito ho dun po ay napag-usapan din ho namin ang problema po ng mga barangays na nagko-conflict ho yung mga authority with ating mga subdivision. Dun po kasi meron ho mga subdivision na ayaw hong papasukin ang ating pong mga barangay tanod na magronda sa loob ng kanilang barangay. But they respect them kasi po syempre it's a private institution. Yun nga lamang po yung mga hindi naiikutan, yung mga hindi narorondahan, edi yun ho yung mga dun sa report ng ating Hepe, ayun po yung may mga robbery incidents. So, although hindi rin po natin pinagtatanggol lahat ang mga kapitan kasi merong ibang concern naman na the other way around. Nagre-request ho ang isang subdivision na marondahan ng ating mga barangay tanod, hindi naman ho napunta. So, yun po yung aming mga nililinis na mga problema doon po sa ating Peace and Order Council meeting po na mapapasok at yun kung yung mga kailangan na suporta doon sa mga barangay, maikutan talaga and visibility-wise ay maipatupad po ng tama ang mandato rin ho at para mabigyan po natin ng seguridad ang lahat po ng mga kababayan natin even dun sa mga nasa loob ng mga subdivisions. The Honorable Monte Alto is recognized. Yun pong iniisip ni Konsehal J.R. Makasait at ng mga kapitan ng ating Hepe na magkaroon ng checkpoint sa lahat ng
exit at entrance point ng Lipa ay napakaganda po. Yun po ay very timely sapagkat kung maipapasa po agad ng ating Konsehal Puwa itong ating magiging ordinansa sa motorsiklo na bawal ang hindi kung ipapasay kung hindi mag-asawa o hindi mag-ama ay bawal ang angkas, ay very timely po ito na para sa ating peace and order. Sapagkat doon pa lang po sa mga entrance point at exit point ay meron na pong magkocontrol kapag ka ang nakitang sakay sa motor ay magkaangkas. Di ba? Doon po naman sa sinasabi ni Konsehal Don, marami na po nakapagpasa ng ordinansa tungkol dyan sa riding in tandem. Ano po? Ang Mandaluyong nagpasa na rin. At doon po ay nakita ko na hindi po nila ipinagbawal kung mag-asawa o mag-ama. Sapagkat yun nga po ay gamit ng isang pamilya para sa kanilang kabuhayan, para sa kanilang pamilya paghahatid. Sapagkat kung ilalagay po natin sa proportion na natatakot tayo na baka mag-asawa ang magkakunay as riding in tandem o mag-ama, dun po sa proportion na sila'y gagawa noon as against doon sa maraming pamilya, napakadaming pamilya na ginagamit ang motorsiklo para sa paggamit nila sa kanilang pamilya, paghatid, pagsundo, sa trabaho, sa lahat, sa hanapbuhay, ay napakaliit na porsyento po iyon. So, mas napakadami pong maaapektuhan kung ang motorsiklo ay ipagagamit lamang natin sa isa. Sapagkat yan po'y talagang dito sa atin ay masasabi nating gamit na po ng pamilya para sa kanilang kabuhayan. At kung isa lang makakasakay, ay masyado pong napakarami ang maapektuhan. Yun po naman ay akin lang kuro-kuro at sana po sa committee hearing ay ma-deliberate ang ayos para po makagawa tayo ng isang ordinansa na makikinabang po ay ang lungsod, kapayapaan at hindi naman po maaalis ang kapanabangan ng bawat pamilya sa paggamit ng motorsiklo. Salamat po. Kung meron pa po bang privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Kamakailan po ay nakipag-ugnayan sa atin ng pamunuan ng mga asosasyon po ng pumapasada ng jeep dito po sa atin na nakastation po sa may area po ng compound ng Peña, malapit po sa may Big Ben dito po sa atin sa bus stop na luma. Ngayon na ang kanila pong iniluhog sa atin ay sila po ay kasalukuyan ngayon na nakaparada o nakastasyon ang kanilang paradahan sa private property po ng mga Peña at meron po silang binabayaran na rental fees kung saan sila po ay pinapayagang pumarada at sila naman po ay nagbabayad ng kaukulang bayad. Ngayon po, kamakailan ay lumuhog po sila sa tanggapan po ng Sangguniang Panglungsod sapagkat apparently po ay pinapaalis na daw po sila ngayon ng city permits, city Peace and Order and Safety Office at sila daw po ay sinabihan na bawal na po silang pumarada doon sa area na yon bagamat ito po ay isang pribadong lupa. Ganon din po ay kanila rin pong pinagbigay alam sa atin na hindi na po sila rin hinahayaan na kumbaga ay magbaba o magsakay dito naman po sa area ng ating lumang bus stop. Wala po akong natatandaan na inirepeal natin na ordinansa kung saan sinabi po natin na hindi na maaari na tumigil o magsakay dito po sa area ng lumang bus stop. At ganun din po kung ang kanila naman po pinaparadahan ay isang private na property, hindi rin naman po natin po pwedeng pamahimasukan bilang parte po ng gobyerno kung ang mga ito naman po ay legal na nagko-conduct ng kanilang serbisyo. Baka po maaari sa agarang panahon ay maipatawag po ng komitiba na nakasasako po dito ang tamang tanggapan. Kasunod na rin po ang pagpapatawag sa atin pong SIPOS para po maliwanagan kung ano po ba ang saklaw ng kapangyarihan ng pagpapaalis dito po sa mga jeepney drivers na meron po dito sa atin pong lumang bus stop. Sapagkat nakakaawa rin naman po, sila po ay hinuhuli, dapat daw po ay wala na doon. Pero kung titingnan naman po natin sa kabayanan, ay
ang dami rin ho namang nakaparada doong mga jeep kung saan ay na sinasabi na pribado rin naman daw po. Kumbaga ay patas lamang kung papaalisin ho siguro ang isa at sinasabing bawal na ay di dapat po'y lahat at hindi naman po pwedeng pinipili lamang. Yun lamang po at sana po ay matugunan po natin ang problema po ng atin hong mga jeepney drivers dito po sa may area po ng bus stop. Maraming salamat po. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Other matters? Urgent matters? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, I move that we consider item number 1 of the business for the day, the supplemental budget of Barangay Adja for urgency. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of Barangay Adja in the amount of 50,000 for third and final reading, Mr. Any Chair. second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Presiding Officer, for urgency, ay ang ating pong sanggunian ay nangangailangan ng karagdagang pondo para sa printing and binding na ito po ay sa opisina ng ating Vice Mayor na meron po tayong pagkukunan mula sa other supplies na 187,500 pesos at mula po sa grants and donations ng ating Vice Mayor sa Office of the Mayor na nagkakahalaga ng 642,500 pesos. Mr. Presiding Officer, may this matter be referred to the committee? Referred to the Committee on Appropriations. Mr. Presiding Officer, I move that we consider realigning the said amount as urgent, Mr. Presiding Officer. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Presiding Officer, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 830,000 to be allocated for printing and binding of the Sangguniang Panlunsod to be drawn from the other supplies of the Sangguniang Panlunsod in the amount of 187,500 pesos and 642,500 pesos from the grants and donations of the Office of the Mayor under the account of the Vice Mayor. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, likewise, may we request for the realignment of the amount of 50,000 provided that the Office of the Vice Mayor is in need of additional representation in representing the City Council to several barangays and various occasions. May we request that this matter be referred to the proper committee. Referred to the Committee on Appropriations. Mr. Chair, may we request that this realignment request of the amount of 50,000 from gasoline to representation of the Office of the Sangguniang Panlunsod be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Presiding Officer, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 50,000 pesos from gasoline expenses to representation expenses of the same office of the Sangguniang Panlunsod, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. May I solicit, Mr. Mr. Chair, for 1 minute recess. Declaring a 1 minute recess. Session resume. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, for the Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability, we will submit the committee report rendered by this committee regarding the administrative case number 01-2014 for commission of a crime involving moral turpitude and abuse of authority by Ms. Catherine C. Maandal, complainant versus Barangay Chairman Alfredo Mendoza and
Mario Mendoza. Um, Mr. Chair, kami po ay ang committee pong ito ay nagkaroon ng investigation and pinagpasa po natin ang parehong parties ng position paper for us to see the facts, the merits of the case. And the Sanggunian is of the opinion that the conviction of the respondent by final judgment in the criminal case takes precedence over the administrative action. A criminal case involving the same matter is now pending in court. Thus, a conviction thereof is necessary before this honorable body can take cognizance of the case at hand. Wherefore, premises considered, the instant administrative case against respondent Alfredo Mendoza for commission of crime involving moral turpitude and abuse of authority is hereby dismissed for being premature and lack of substantial evidence respectively. The same case against Barangay Tanod Mario Mendoza is likewise dismissed for lack of jurisdiction. Ito po ang naging conclusion ng committee at pinapasa po ito sa ating sanggunian para po for ratification, Mr. Chair. For the adoption, sorry. There's a motion for the adoption of the administrative case. Any second? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Next. Again, Mr. Chair, for the Committee on Good Government is the contract of lease of a portion of the city, Lipa City government property by Honorable Maynard A. Sabili, the City Mayor, and the Lessor Engineer Dominador Mauhay Jr. As the lessee. Mr. Chair, I would like to pass for the ratification of the contract, provided that item number 4 in the contract be deleted, Mr. Chairman. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 4 Of the contract, Mr. Chair. is hereby deleted and adopted as amended. Any other matters? Move to adjourn, Mr. Chair. There's a motion for adjournment. Any second? Seconded. The session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.